Isa pang healing mass ang isinagawa ng mga kaibigan at kamag-anak ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo na nagpapagaling pa rin matapos magka-infeksyon ang kanyang cervical spine. Mariin namang itinanggi ng kanyang mga kaalyado na lumala na ang kondisyon ng dating Pangulo. Saksi si Julius Segovia. Sa misang alay para kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, isang notebook ang pinaikot para makasulat ng mensahe ang mga dumalong kaibigan at kaanak. Bahagi daw ito ng serye ng healing masses para kay Ginang Arroyo na nasa coronary care unit pa rin ng ospital at nagso-soft diet pa rin. Yan ay habang pinapagaling ang impeksyon sa kanyang cervical spine para malagyan muli ng mga titanium plates sa isa na namang operasyon. We'll pray that she can be healed. We may have many differences and many ideas about the president. The fact is, whether she's president or not, she's a woman that needs compassion. Itinanggi rin ng ilang kaalyado ng dating Pangulo ang mga balitang lumala ang lagay nito at kakailanganing dalhin sa ibang bansa. Hindi rin daw nagsasakit-sakitan si Ginang Arroyo. My God, I hope they will undergo the same kind of situation so they will not speak like that. That is so cruel and unfair. All these people saying like that, I think they're not Christians. Si Attorney Raul Lambino na tagapagsalita ni Ginang Arroyo ang itinuturong umano'y pinagmula ng balitang lumala ang lagay ng dating Pangulo, todo tanggi. Sabay pasaring ng mga kalaban sa politika raw ang nagpakalat nito ng mali impormasyon. Sagot naman ng palasyo. The problem with Attorney Lambino or Attorney Lambino is that he made a statement. In his turnaround, sinabi niya, hindi niya sinabi yun. He denied the statements he made. At the same time, he hit the government of witch hunting. Well, in the first place, kung hindi siya nagsalita, di walang problema. Pero kailangan mang dalhin sa ibang bansa o hindi, mananatili raw sa ngayon sa immigration watch list ng dating Pangulo. Lalo't wala naman daw request na alisin ito sa watch list ayon sa Department of Justice. Kaugnay niyan, naghain ng panukala si House Minority Floor Leader Edsel Lagman para ilimita sa korte ang kapangyarihan sa pagbabawal sa paglalakbay ng isang tao. At sa panukala, ang mga nasa watchlist ng Department of Justice, hindi pagbabawalang maglakbay kung walang pinal na hold departure order mula sa korte. Ako si Julius Segovia, ang inyong saksi. Hindi raw si dating First Gentleman Mike Arroyo may-ari ng mga second-hand helicopter na binili ng PNP sa halagang brand new. Yan po ang paglilinaw ng kumpanyang LTA kung saan dating shareholder si Ginoong Arroyo. Inupahan lang daw ng LTA ang mga chopper sa Lion Air Incorporated ni Archibald Poe. Si Poe ang nagdawit sa dating unang Ginoo sa kontrobersya. Hindi na rin daw shareholders ng LTA si Atty. Arroyo ng upahan ang mga chopper noong 2004. Hindi naman because... Balak ng LTA na kasuhan si Poe kapag nakabalik na sa bansa ang presidente ng kumpanya na si Congressman Iggy Arroyo. Kino-question din ng LTA ang motibo ni Poe na nais daw mailagay sa Witness Protection Program. Is guilty. So when you ask to be placed in the Witness Protection Program, there is already an admission that you are guilty. Of whatever offense maybe that he is throwing against other people. See? And in this case? In this case, it could be what he is throwing against Mr. Jose Miguel T. Arroyo. Pinagutos si Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales ang isang linggong prayer of preparation bilang pagiging ng tawad sa mga nagkasala raw dahil sa art exhibit ni Mideo Cruz sa CCP. Bukas nakatakdaring simula ng Senado ang pagdinig hinggil sa kontrobersya upang linawin ang hangganan ng karapatan ng malayang pagpapahayag. Narito po ang report. Mga nagsidapang pari at nakapaang deboto. Sa pamamagitan ng tinatawag na Rites of Atonement, inihingi ng mga sakop ng Sacred Heart Parish noong Biyernes ng Kapatawaran ang anilay mga lumapastangan sa imahe ng Panginoon sa kontrobersyal na art exhibit sa CCP ng artist na si Mideo Cruz. Ngayon, prayer of reparation o panalangin ng pagbabayad puri naman ang iniutos ni Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales sa mga Katolikong sakop ng Archdiocese ng Manila. Sa website ng CBCP, sinabi ni Rosales na abot kaluluwa na ang pambabastos na dinanas ng mga Katoliko at Kristiyano dahil sa exhibit.
maituturing daw itong sacrilege at blasphemy. Ang panalangin ng pagbabayad puri darasalin na nakaluhod sa lahat ng misa simula August 22 hanggang August 28. Idineklara naman ang August 26 bilang Day of Penance, araw kung kailan hinihikayat ang mga Katoliko na magsagawa ng pag-aayuno at iba pang uri ng pagsasakripisyo. Ang lahat ng ito bilang pagpapahayag daw ng pagsisisi sa mga pagkakasala sa Diyos. Bukas naman nakatakdang magharap-harap sa hearing sa Senado ang mga opisyal ng CCP, ilang national artist, mga lider ng simbahang Katoliko at si Cruz mismo. Ayon kay Senador Edgardo Angara, layon daw ng pagdinig na linawin ng mga usaping bumabalot sa exhibit. That's the usual classic conflict between liberty and other people's right. So we'd like to find out in the Philippines, anong boundary niyan at ano ang dividing line between the two. Para sa saksi, Steve Delisa nag-uulat. Saksihan sa aming pagbabalik. Army Corporal sa Davao del Norte magaling sumayaw, magpatawa at mag-magic. At babaeng teenager sa Tarlac, kayang-kayang tumugtog ng ukulele kahit iisa lang ang daliri. Balitang hatid ng Gisang Liga na katotohanan. Kasama-sama nating pagiging saksi.